interview na, naging kaso pa. My goodness. Diyos ko. Weird, very very weird tong development na to na ginawa ni Secretary Remulla. Pero may merit ba 'yon? Tingnan natin maya-mayang konti lamang. Pero bago natin gawin 'yan, as usual tayo muna ay magka-shoutout sa mga kaibigan natin dito sa Sendwave. Okay, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, may pwede na po ay magpadala na inyong mga remittances dito sa Pilipinas using Sendwave. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app at gawa kayo ng Sendwave account nyo. Lagay nyo yung bank details dyan. At pwede na ay magpadala sa GCash, sa mga bangko at sa mga pawn shops nang wala pong remittance fees. Wala pong remittance fees yan, mga kutsero. Tindi-tindi nga. At kapag ginamit nyo po ang Sendwave sa inyo pong unang padala, kapag ginamit nyo pa yung promo code na Coach Jarrett, ay makakuha pa kayo ng karagdagang $20 free credit. Kaya yan, mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay, eto na. Huwag na tayong patumpik-tumpik pa. Nakakagulat tong development na ginawa ni Secretary Remulla. Mga vloggers na naman. Itong nakaraan lang kay Tulpo. Ayan, mga vloggers daw kailangan i-regulate. Ito, mga vloggers na naman daw. 3 YouTuber na nag-interview kay Bantag kakasuhan ng DOJ. Ba, mga kutsero? Syempre, bilang kasama sa industriya nila. Magkakaiba man kami ng politika, pero isa lang naman kami ng mundong ginagalawan nitong mga to. Na-curious ako, bakit? Anong meron? Meron. Kasi kailangan natin malaman, ano ba talaga yung ganap dyan? Basahin natin yung balita. Ayan. Okay. So, Manila, Philippines, nais ng Department of Justice na maparusahan ng mababang korte. RTC to Regional Trial Court to. Ang 3 vloggers na gumawa ng interview para sa kanilang mga YouTube channel. Ang puganteng si dating Bucor Chief Gerald Bantag. Ayan, si Bantag ay wanted sa kasong pagpatay sa broadcaster na si Percival Lapid. Ayun, mga kutsero. Mga vloggers na naman. Okay, panoorin natin yung balita. Ito yung balita na nilabas ni News 5. Kakasuhan ng DOJ ang 3 vlogger na nag-interview kay dating Bucor Chief Gerald Bantag. Pambabastos daw ito sa korte. Grabe. Si Bantag sa pagpatay kay Percy Lapid. Pero may depensa ang isa sa mga vlogger. Nagbabalik si Justice. Siyempre. Hindi tatahimik yun. Sa mga hearing na yon, kaso nga lang minsan nawawalan ako ng gana kapag yung mga nagtatanong na mga politicians doon ay parang malamya. Ito ang exclusive interview ng vloggers na sina Banat Bay, Coach Oli at Boss Dada TV 2 linggo na ang nakakaraan. Bagamat nakatakip ang mukha, si dating Bureau of Corrections Chief Gerald Bantag ang kinakapanayam nila. 3 part ang interview na may higit 20 minuto kada video. Hindi yan nagustuhan ng Department of Justice. Ayon kay Justice Secretary Boying Remulla, malinaw na pambabastos sa korte ang ginawa ng 3 vloggers. Wanted kasi sa batas si Bantag dahil kinasuhan siya ng murder kaugnay ng pagpatay sa journalist na si Percy Lapid. Kaya pakakasuhan ng DOJ ng contempt of court at obstruction of justice. Contempt at obstructions. Kasi hindi bawal po yan. Ito po ay mga taong hinahanap ng batas na hindi ho dapat binibigyan ng ganyang salita. At ito po ay pambabastos sa korte, sa proseso po ng batas. When somebody aids and abets a felon wanted by the court to be arrested, then it is an affront to the court. Aiding and abetting, Mabigat yun, aiding and abetting. Ibig sabihin, tinatago. Tinutulungan at tinatago ng, ito nga, sila Banat Bay daw, si Bantag. Mabigat yun. Aiding and abetting a fugitive. Obstruction of justice yun. Tuloy natin. Magsusumite sila ng manifestation sa Las Piñas at Muntinlupa RTC na may hawak sa kaso ng pagpatay kay Lapid. Ito ay para ipresenta ang vlog interview bilang ebidensya sa ihahaing kaso laban sa mga vloggers. Pero para kay Banat Bay, wala silang ginawang pambabastos sa korte. Hindi naman daw kasi napag-usapan ang tungkol sa kaso ni Bantag. Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Paano
nyo ho ba, Secretary Rimulya? Yung seryoso, yung napanood nyo ho ba o may nagbulong na naman sa inyo? Uy, ito, merong ano. Ang pinag-uusapan namin doon, anong opinion niya doon kay Katapang, doon sa loob ng Bilibid? Okay. Naman sa Center for Media Freedom and Responsibility, hindi sapat na grounds para makasuhan ng contempt of court ang mga vloggers dahil sa kanilang interview kay Bantag. Si MFR. Fugitive siya at kinausap ko siya, pwede na ako i-contempt. Actually, pwede. Na patuloy lang hinahanap si Bantag at kapwa-akusado si dating Bucor official Ricardo Zulueta. Nauna nang itinanggi ni Bantag ang paratang. Nagbabalita mula sa frontline. Okay. Justine Punsala. This is an interesting turn of events. Nakakagulat. Lalo na dito sa ni Bantag kasi tagal na pala nung kaso. It's been a year. And actually nga kanina may rally doon sa sa Supreme Court yata o sa office ng DOJ. May rally kanina tungkol diyan kay dahil dito sa kaso ni Percy Lapid. At Center for Media Freedom and Responsibility. Talaga? Pinagtatanggol niya na si ang mga vloggers ngayon? Center for Media Freedom? Considered na ba kami media? Consider niya na ba kami media, si MFR? Although NDF naman yan, yung si MFR, from what I understand. I could be wrong, pero alam ko, NDF yan, si MFR. Ito kasi yan. Medyo complicated tong sitwasyon na to ni Byron. Ni Byron Cristobal. Kasi mga kutsero, wala akong problema kung in-interview niya si Bantag before naglabas ng warrant. So, ibig sabihin, nasa prosec pa lang yung kaso, naghahanap pa lang ng probable cause, etc., etc. Pero nang umakyat na siya sa RTC, nung pumasok siya sa korte, at naglabas na ng warrant ang ating courts, ibang usapan na yon. It's a different story already. Nasa ibang jurisdiction na yung kaso, wala na siya sa DOJ. Nasa RTC na siya. Which is a different ball game altogether. Ibang yan, ibang kwentuhan yan. Ibang kwentuhan na magaganap dyan kapag sa RTC. Ano po ba yung sinasabi ni Banat Bay na depensa kanina? Sabi niya kanina, wala naman daw silang pinag-usapang merit ng kaso. Saan yun? Pakinggan natin ulit. Para straight from the horse's mouth. Ang pinag-uusapan namin doon, usapang merit? Tingnan ninyo kung meron bang pinag-usapang merit nung cases niya doon. Panood nyo ho ba, Secretary? Merit? It has nothing to do with the merit. Meron lang yan sa subjudice. Pag pinag-usapan natin yung subjudice rule ng mga korte, doon papasok yung merit. Kasi po, putahan natin yung subjudice. Ito, isang decision ng Supreme Court tungkol saan ba dito? Tungkol ito sa kaso ni Lourdes Sereno nung siya ay na-impeach. Hindi pa siya na-impeach. Nakowaranto. Ito po yun. Tapos, isa po sa mga issues na kanyang isinumite sa Supreme Court during that time ay hindi raw siya nag-violate ng subjudice. Dito sa number 2. The imputed acts against the respondent did not create any serious imminent threat to the administration of justice to the warrant the court's exercise of its power of contempt in accordance with the clear and present danger rule. Respondent avers that she cannot be faulted for the attention that the co-warranto gained from the public considering that it is a controversial case which involves issues of transcendental importance. Ayun. Kasi po mga kutsero, during the time nung si Sereno nako-waranto. 'Di ba ang hilig niya magsalita? Ang dami niyang pa-interview, ang dami niyang pa kung ano-ano. And parte po ng naging kaso sa kanyang contempt na-violate niya yung subjudice rule. Ay punta ngayon natin yung parte na yon dito sa decision na to. Ayan, ang subjudice. Hinighlight ko na para madaling makita. Yan. Ano po yung subjudice? Simpleng-simple lang po yan. Subjudice is a Latin term which refers to matters under or before a judge or court. Ano po ibig sabihin? Nasa ilalim na raw ng korte yan. Yun ang ibig sabihin ng subjudice. So, nasa ilalim na ng korte.
So, ibig sabihin, pinag-aaralan na yan ng korte. So, in essence, ang nakasulat dito sa decision, the sub judice rule restricts comments and disclosures pertaining to pendical judicial proceedings. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pag-usapan in public at magkomento in public ang mga issues at ang mga iba't ibang aspeto ng isang kaso. Yun po yung sub judice. Hindi mo pwede pag-usapan yan in public, hindi pwede sa press, hindi pwede sa kung kanino man. Bakit may ganyan? Kasi mga kutsero, it is aimed to prevent comment and debate from exerting any influence on juries. Wala tayong jury sa Pilipinas, pero meron tayong judge. And prejudice the positions of parties and witnesses in court proceedings. Ano ba ibig sabihin yan? Sa Tagalog, ganito lang yan. Para hindi ma-impluwensyahan ng judge at para hindi mahusgahan ng taong bayan yung hinabla at yung nanghabla. Ito pala, malaki na pindot. Yan, ganun po yun. So, sabihin po, ako hinabla, halimbawa. Pwede kasi ako maglabas ng mga komento ko kapag nagpa-interview ako. Sabihin ko, kasi yung naghabla sa akin. Ano yan masamang tao yan Hinabla lang niya ako kasi ganto, ganyan. So, kinukwento ko na ngayon yung kaso. Yun, ganun. So, ngayon, nai-impluwensyahan ko yung pananaw ng taong bayan dito sa naghabla sa akin. Yun. Parang yung ginawa ni Byron kanina. Yung sinabi niya na wala pa naman yung kaso. But, nung sinabi niya na pinanood niyo ba talaga yung video o may bumulong lang sa inyo? That's a prejudicial. Yun. Yun po yung ganung mga klaseng komento, nakaka-impluwensya po yun, lalo-lalo na sa katulad ni Byron na maraming nanonood sa kanya. Yan. So, kaya po may sub judice rule. Ngayon, nung sinabi po ni Byron yung wala silang pinag-usapang merit. Ibig sabihin, yun yung laman ng kaso or yung proceedings na nagaganap sa loob ng kaso. Ang sinasabi po niya, malamang sa malamang, ibig niyang sabihin, itong sub judice rule. Ayan, sub judice. Okay, bakit po natin ito binring up? Kasi mga kutsero, kahit na po ikaw ay hindi nag-violate ng sub judice rule, pwede ka pa ring ma-contempt. In fact, mga kutsero, kapag violate mo yung sub judice, contempt din ang iyong kikakaso. Kakasuhan ka rin ng contempt. Ayan, Sabi, in fact, sub judice rule finds support in the provision of indirect contempt under Section 3, Rule 71 of the Rules of Court. Ayun, indirect contempt. Ngayon, puntahan ngayon natin yung indirect contempt. Okay. Remedial law. Sa remedial law, ayan. Okay, pag-usapan natin to. Ayan, Section 3, indirect contempt. Let's talk about this. Bakit merong indirect contempt? Indirect contempt po, in short, mga kutsero, ay ang pambabastos sa korte. In short, hindi yan yung eksaktong definition. Pero, ito ay pambabastos o pagsasawalang bahala sa court proceedings. Dalawa po yan. May direct contempt, may indirect contempt. Yung direct contempt, ito yung may inuutos ang korte na hindi mo sinunod. That's one. Or direktang harapan mo binastos yung judge. Yun yung direct contempt. At saka hindi lang judge, pati yung court process or court proceedings, yung mga officers of the court, yan, yun direct contempt yun. Pag direkta mo silang pinagsalitaan, binastos, etc. Yun direct contempt yun. Diba pag nanonood kayo ng pelikula, may yung mga nagwawala sa loob ng korte, sasabihin, I'll cite you in contempt. Yun yung ibig sabihin. Ngayon, yung indirect contempt naman, kapag hindi ka party doon sa litigation or hindi ka party doon sa kaso. Halimbawa, tayong mga nasa labas, nag-oobserba lang tayo, nanonood tayo ng balita, etc. Nag-comment tayo ng hindi maganda sa officers of the court, sa judge, sa korte, etc. Pwede kang makasuhan ng contempt. Indirect contempt naman yun. Okay. Kasi hindi ka wala kang kaharap na judge at wala kang relasyon sa kaso. Indirect contempt naman 'yun.
So, yun ang sinasabi ngayon indirect contempt. Ito yung sinasabi ng DOJ na ihahabla nila sa grupo ni Byron. Ito yun, indirect contempt yun. Tuwing kailan nagkakaroon ng indirect contempt? Yan. Tulad nito, basahin na lang natin. Marami yan hanggang G, A to G. Una, misbehavior of an officer of a court in the performance of his official duties. Yan, so halimbawa, yung bailiff, yung tawag dito, officer, isa sa mga opisyal ng korte. O yung mga opisyal na nagdadala ng litigant or yung what do you call this? Yung inaakusahan. Yung naghahatid sa korte, halimbawa binatukan bigla yung without cause or reason, without rhyme or reason, biglang sununtok yung accused. Ayun, pwede siya i-cite in contempt doon. As an officer of the court. Tsaka done in the performance of his official duties. Okay. Tapos, ito, disobedience or resistance to a lawful writ, process, or order or judgment of a court. O, ayan. That's self-explanatory. Ito pa nga, meron pa nga example na halimbawa, yung mga nakatira sa isang lupain or isang bahay na hindi naman sila yung rightful owner. Tapos inutusan sila ng korte na umalis. Tapos hindi umaalis. Ayun, disobedience or resistance to a lawful writ, process, or order of the court. So that's one. Another thing, any abuse or any unlawful interference with the processes or proceedings of a court not constituting direct contempt under Rule 1 of this rule, Section 1 of this rule, and any improper conduct tending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Dito sumabit sila Byron. Bakit? It doesn't have to do with the merits of the case. Sa Tagalog, hindi na kailangan pag-usapan dito yung merito ng kaso. Walang ganun. Ang kailangan mo lang dito, evaluate dito, ikaw ba? You can argue. I mean, the lawyers of DOJ can argue. Sabihin nila, mga prosecutor pa naman yun. Abogado ng DOJ. Ito. Yung pwede nilang i-argue o pwede nilang sabihin na yung pag-i-interview ni Byron, that's an unlawful interference sa proseso ng ating korte. Bakit? Korte ba yan para magsalita at maglabas ng testimonya si Gerald Bantag? Yun, pwedeng ganun. It can be argued like that. Ganun din dito sa letter D. Any kasi kahit Wala namang qualification. Ang sinabi, any abuse or any unlawful interference or any improper conduct tending directly or indirectly to impede, obstruct, or degrade the administration of justice. Sinabi ba kailangan may merit of the case? Wala Sinabi lang any. Kahit ano. Ay doon sumablay yung grupo ni Byron. Anong gagawin? Kuha ka na ng abogado, Byron. Yun na yung next step mo dyan. Kailangan mo nang kumuha ng abogado. Kasi mga kakutsero, kapag napatunayan na si Byron ay pag siya ay napatunayan na nag-violate ng nag-commit ng contempt of court, ito ang kanya magiging posibleng maging penalty. Ayan. If the respondent is adjudged guilty of indirect contempt committed against a regional trial court, RTC, or a court of equivalent or higher rank, he may be punished by a fine not exceeding 30,000 pesos. Wala, barya kay Byron ng 30,000. Wala yan. Barya lang yan. Ito yung masakit. Or imprisonment not exceeding 6 months. Prison minor. Or both. Yung mas masaklap. Gumastos ka na ng 30,000, nakulong ka pa.
Pangit. Ito naman, kapag lower court, MCTC, MTC. Ano yung MCTC? Municipal Circuit Trial Court. Yan, mga lower courts yan. MTC naman, Municipal Trial Court. Pero kasi murder to eh. Malabo itong nasa MTC or MCTC. Sa ano to? Rekta to sa ano? Sa RTC. Itong kay Percy Lapid. Murder kasi itong kaso na to eh. Pero kung let's say, pag-usapan natin, for the sake of discussion, kapag sa MCTC or MTC, if he is adjudged guilty of contempt committed against a lower court, he may be punished by a fine not exceeding 5,000 pesos or imprisonment not exceeding 1 month or both. May kulong pa rin otherwise. Either way, yun na ibig sabihin. May kulong pa rin. Ngayon, if the contempt consists in violation of a writ of injunction, TRO, or status quo order, he may also be ordered to make a complete restitution to the party injured by such violation of the property involved or such amount as may be alleged and proved. Ayun. Medyo mabigat ang penalty. Kaya mga kotsero, kung ako si Byron, hanap na ako ng mahusay na abogado. Kasi, yung 30,000, barya sa kanya yan. Kayang-kaya niyang bayaran yung 30,000 pesos na yan. Paano kapag ang desisyon ng korte, imprisonment? Hindi ko alam kung kakayanin ni Byron ng imprisonment. 6 months din yan, ha? 6 months yan. 6 months sa imprisonment yan. Ano yan? Alam nyo, this is just an example of why, lalo na yung mga gustong pumasok sa social media, yung mga ginagawa namin, nila Byron, etc. Kung bakit we should always be responsible of what we do or what we say and what we post. Kasi lahat ng ginagawa natin dito sa mga aspiring political vloggers dyan, may kalakip na responsibilidad yan. At lahat po tayo nasasaklaw din ng revised penal code at ng rules of court at ng iba't iba pang korte dito sa bansa. So, this is one example. Ito si Byron, baka kasuhan ng DOJ. Yung isa, nakasuhan na ng libel. Kaya hindi na pupunta ng Pilipinas yun. Wala na, asa ka na dun. Pero that's the case eh. It is what it is. Diba? Sabi nga, Jura lex sed lex eh. The law may be harsh, but it is the law. At tayo magagawa. That's it. So kung good luck na lang, Byron. Sabi ko sa'yo. Good luck dyan kasi contempt yan eh. Tapos malamang sa malamang downloaded na yung video. And maraming pwedeng i-argue dito eh. Kasi nga, ang nakasulat sa Rule 71 with regard to contempt or indirect contempt, kahit ano. Hindi sinabi doon na may qualification na kapag pinag-usapan nyo ang merit ng cases, doon lang papasok yung tawag dito, yung contempt. Yun. Hindi. Actually, may gusto pang ang idagdag, di ba? Obstruction. Aiding and abetting daw eh. A fugitive. O mas matindi pang ka. Mas mabigat yun. Obstruction. Kulong din yun. So, kung magtutuloy-tuloy itong kaso na to, I would say kay Byron, kung makarating man sa itong video na to, hindi tayo magkapareho ng politika, hindi kita kilala. Magkakilala lang tayo sa social media. Pero good luck. Yun na lang. Kasi mahirap tong gantong kaso. Good luck sa'yo, Brad. Hindi na lang masasabi ko sa'yo. Mabigat tong harap. Kung matutuloy ito So, if I were you, wag mo na munang tira-tirahin si Remulla. May pag-usap ka na lang muna. Try to iron it out. Kasi, at the end of the day, lahat tayo subject sa batas. At the end of the day. So, ayan mga kotsero. Hanggang dito lang po muna tayo sa video na ito. Huwag niyo pong kalimutan mag-like, share, subscribe
sa Coach Jared YouTube channel. Huwag niyo rin po kalimutan mag-Facebook. Huwag niyo kalimutan puntahan ako sa ating Facebook page. Pa-follow na rin po yon mga Coachero. And I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Alright, God bless you and see you next time. Bye!